ng Diyos. Siya na rin ang Diyos. Di po ba? Maraming aral ngayon, pero ang sabi ng Biblia, yaong mga taong natatangay ng gayong mga aral, ang sabi ng Biblia, hindi po na-develop ang kanilang spiritual maturity. Kaya ako'y naniniwala na sa mga lingkod ng Diyos na nagtuturo sa inyong mga iglesia, ako'y naniniwala na naituro natin ang tama na salita ng Diyos at ito ay hindi malilimutan sa puso ng bawat isa na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya ano ang kasunod po? Sa verse 15 ay sinasabi po ng Biblia according sabi ni Paul, but speaking the truth in love may grow up into him and all things which is the head, even Christ. Daw si Kristo, makita natin, sinabi po ng Biblia, na ang ating Panginoong Kristo ay siya po yung ulo natin. Now, ano po ba ang pagkakilala natin sa salita ng Diyos? Balikan po natin yung paglago. Ang aking tinututukoy o pinatutunguhan ngayon, o aking tinutukoy ngayong gabi, ay hindi na po yung physical na paglago ng isang tao. Kasi ang karakteristik po ng isang tao, kapag isang bata ay infant, puro gatas, pagdating ng 4 to 3 to 6, yan po ay may pagkain, may kanin na po at may ulam. Pagdating na po ng 12, kumakain na po ng karne ho yan, even nung mga 6 years old, kumakain ng karne hanggat sa paglaki, hanggat sa magiging adult siya. At kayang-kaya na niya nguyain yung mga pagkain iyon. At kagaya din po sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, mayroon pong gatas para sa mga bata at mayroon din pong laman o matigas na pagkain para sa mga adult na sa pananampalataya. Now, paano natin makikita ng isang tao yung measurement natin sa isang Kristiyano na siya ay na-develop na yung kanyang spiritual maturity? So, yun po yung kailangan, okay? So, napag-aralan na natin kanina, alam na natin na ang mga lumago o na-develop ng spiritually maturity, alam na natin na itong mga taong ito ay nagpapalayas na ng mga demonyo, alam na natin, nagpipray na ito ng mga may sakit. Hello, amen? Tama po ba yun? Alam natin na itong mga lumago na sa pananampalataya ay nag-share na ng gospel ng Diyos, at kapag alam din natin itong mga lumago na o itong mga matured na, sila ay hindi na rin nagtatampo masyado. Bakit masyado? Mukhang may doubt. Natural po yan sa tao. May feelings po kasi kami. Hindi naman kami mga robot. Ayan. May tao kami nasasaktan. Diba? Tama po ba yun? Diba? May pagdadaramdam din kong minsan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mayroon pa, kahit nasabi natin na yan ay lumago na po yan sa pananampalataya, laging may exhibition yan. Sinasabi po yan, mayroon namang tamang may right naman na pagtatampo. Di po ba? Tama po ba yun? Mayroon namang tama na pagtatampo. Hindi naman nagtatampo dahil hindi lang nakamayan. Hello? Di po ba? Hindi naman nagtatampo dahil hindi lang nabibisita ni pastor. Tama po ba yun? Pag hindi tayo binisita ni pastor, bisitahin natin si pastor. Baka si pastor ay hindi na nakabangon. Di ba? Amen? Na minsan tayo mga manggagawa, kailangan din po nating ituro sa church yun. Minsan po, sa amin, sa Antipolo ay naranasan din po yung, dahil sa sobra kong busy. Dati, nung nagtatrabaho pa ako, hindi ako nakapag-visitation. At lagi sabi, si pastor, puro trabaho na lang inatupag. Sabi sa akin ng gano'n, hindi naman ako nasaktan dahil totoo naman. Pero itinuro ko sa kanila yung tamang amount ng pagtuturo para maunawaan nila. Sabi ko, mga kapatid, alam ko na hindi na kayo mga bata pa. Kasi minsan, inaalok sila, ay nako, yung pastor ninyo, walang panahon sa inyo yan. Dito sa amin, linggo-linggo kayong bibisitahin. Mayroon pang 1 kilong bigas. Biruin mo yan. Diba? Alam niyo po ba, ang mga taong naaralan ng salita ng Diyos, hindi nadadala sa 1 kilong bigas. Paano kung 1 kaban, pastor?
ay lalong hindi. Di ba ba? Di ba ba? Kasi lumago tayo, alam natin na ang ating provider, ang Diyos yun. Hindi masama kung mayroon. Pero hindi kailangan kapalit pananampalataya. Dapat malaman at may turo sa ating mga kapatid. Kasi tayo yung mga ama tayo eh. 'Di ba? Mga pastors and workers, tayo yung mga ama sa ating mga iglesia, tayo po yung nagpapatakbo. So anong dapat natin gawin? Dapat ituro natin sa kanila yung salita ng Diyos na kung saan malaman nila yung kanilang trabaho. Kaya sabi ko sa kanila, pag hindi kayo nadalaw ng inyong pastor, aba dalawin nyo naman si pastor. Kaya ako minsan pagka dinadala ko ng mga elder sa church, pastor, wala ka nung hindi ka nakapunta sa bahay namin. Sabi ko, paano ko makadalaw, sister? Ang dami nating Bible study sa ibang lugar. Ang sagot naman, mabuti pa yung ibang lugar, pastor, nadadalaw mo, kami hindi. Hindi ibig sabihin na hindi mo naintindihan, natural yung tao yan eh. Sasabihin talaga nila sa'yo yan. Mabuti pa yung iba, pastor, nadadalaw. Kami, ang lapit-lapit, hindi nga madalaw. Di po ba? Sabihin ngayon ng mga kapatiran, sa'yo yan, bilang isang pastor, ikakamot ka ngayon. Oo nga, sister, pasensya ka na eh. Di ba, ganon. Nababaliktad kong minsan, pero kung maunawaan po ng mga anak ng Diyos, yung mga anak natin sa pananampalataya, maunawaan nila ang dapat maunawaan na hindi porket ikaw ay isang pastor ay lahat sa'yo i-grab mo na lahat ng opportunity. Baka ang sabi nga ng kaibigan ko, baka madali kang mamatay. Biruin mo, aalis ka ng alas 6 ng umaga, uwi ka ng alas 11, aalis ka naman ng alauna, uwi ka na naman ng alas 5, alis ka na naman alas 7 ng gabi magbisita pa, tapos pag may sakit pa, alas 12 ng gabi, pupuntahan ka pa at ipag-pray. Aba, sinulo mo na lahat yan. Kaya kapag naituro sa kanila, ang sagot ko lang sa kanila, mga kapatid, alam nyo ba na mayroon kayong mga kapatid na wala rito at doon sa kabila? Sabi ng Panginoon, puntahan din sila. Hindi lang yung kayo. Kayo, malalakas na kayo. Dapat kayo na naman ang bumibisita sa pastor at doon sa iba. Nung maunawaan nila, ay hindi nagtatanong, si pastor busy talaga yan. Lagi yan mayroong gawain. Kaya hindi sila nagtatanong. Pero pag hindi mo ma-educate at hindi mailagay sa kanilang puso, hihintayin ka niyan. Minsan mayroong nagbisita, dati-dati pa yun, mga 1998 yata, 2008. Alam niyo po ang sabi, si pastor ang kailangan namin, may problema kami. Ayun, hindi madala, kaya kailangan si pastor talaga pupunta kahit napagod na pagod, dahil sa trabaho. Talagang kailangan pumunta dahil may problema eh. Nung malaman ko ano ang problema, Brad, sabi mo may problema daw, ano pala ang problema? Biglang umiyak, pastor. Ang hirap-hirap na talaga, pastor. Bakit, Brad? Ano ba yung problema na sinasabi mo? Pastor, alam mo ba, 3 days na kami hindi kumakain. Sabi ko, yun lang naman ang problema mo pala. 3 days na pala sila hindi kumakain. Diba? Diba? 3 days na lang sila kumakain dahil matatanda na. Sabi ko, hindi naman problema yan. Punta ka lang doon sa bahay, kung ano makita mo doon, pag isipin mong iyo yan. Alam niyo po, ganun po, kasama, sa paglilingkod sa Panginoon, kasama po talaga yan. Hindi po nawawala yan. At alam kong na-experience po yan ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Experience na po ba natin yan? Normal lang po yan. Ang sabi ng Biblia po, ang lahat ng ito ay nagkakasama-sama para sa ikabubuti ng kanyang iglesia. Now, ang sabi nga po dito po sa ating binasa, ay upang makita natin yung katunayan na tayo po'y lumalago. Yung kumbaga, yung ating paglagong espiritual. No, yung ma-develop na po yung ating paglagong espiritual. Ang development po sa spiritual na paglago, hindi po yan magic. Hello? Di po ba? Hindi po yung pagse, bago agad, ayos na agad. Hindi po, may proseso po yan. Kung papaano ang bata sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina, ay una ay nagiging, una po yan ay maliit pa po yan, fetus pa po yan,
At habang lumilipas ang araw at mga linggo, yan ay nagkakaroon na parang buntot. At habang lumilipas ang buwan, yan po ay nagkakaroon ng ulo. At habang lumilipas ang ilang mga buwan, ito'y lumalaki, ito'y nagkakaroon ng paa, nagkakaroon ng kamay, nagkakaroon ng mata, at nagiging mais. After ng 9 months, ito po'y lalabas at makikita mo, ito, perfect na isang bata. Di po ba? Tama ba o tama? Di po ba? May proseso po yan eh. Ang pagiging Kristiyano po ay may proseso din po yan. Hello? Hindi po yan magic. Ang ating Panginoong Kristo ay hindi po yan magician. Ang pagkaakala ng iba, ang Diyos natin ay magician. Pag sinabi kong ulan, ulan. Pag sinabi kong tayo, tayo. Hindi po ganun. Kung mayroon mang ganun, biyaya ng Diyos. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi po magician ang Diyos natin. Ang lahat po ay idinadaan sa proseso. Ang pagiging malago ng isang Kristiyano ay dadaan po yan sa isang proseso. Ang pagiging maayos na isang Kristiyano ay dumaraan po yan sa proseso, at ang prosesong ito ay susubukin ka, at pagkatapos mong masubok at nanatili kang nakatayo na naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay subok na matibay. Subok na ano pa? Subok na matibay, subok na matatag. Matatag. At yan ang tatak ng mga Kristiyano. Amen. Alapakan natin si Lord. Ang sunod yan, ang sabi po niyan eh, tatak, tibay. Ganun po yan. Hindi po yung na ibang ilyuhan kumbaga na pang-aralan natin ngayon, after ng isang taon, gusto natin makita, bakit isang taon na ito naglilingkod sa Diyos, hindi nagbabago. Pagbasihan mo yung paglilingkod, yung paglago ng isang bata, ang isang taon, paglaki ho niyan, yan po ay infant pa rin. Diba ba? Infant pa rin po yan. Kahit na isang taon na yan, na paglilingkod sa Diyos, infant pa rin po yan. May proseso pa rin po yun na kailangang masunod. Proseso, ang proseso nito, ito ang magdadala para na isang tao ay lumago. Okay. So, kailangan po makikita natin yung ma-measure natin. Makikita natin sa buhay niya. Ang isang tao, makikita natin lumalago. Kung ano, tayong mga lingkod ng Diyos, mayroon po tayong isang palatandaan dapat. No? Mayroon po akong nakita ang isang bakod. No? Isang bakod po na kung saan ay ang bakod na ito ay mayroon pong different po yung sukat ng taas. Mayroon pong 6 feet, mayroon pong 3 feet, mayroon din pong 4 and 5, mayroong 7. Now, nung siya nagbubuhos ng tubig, sabi niya, bakit lumalabas yung tubig doon sa 3 feet? Okay? So nakita niyang lumalabas, sabi niya, alam ko na, ito pala yung weakest niya, ito yung butas, kailangan ayusin. Okay? Inayos niya. Nung maayos na po niya, yung 3 feet na yon, inusubukan niya ulit, binuhusan niya ulit. Nung after nung 3 feet, okay na, hindi na tumagas, yung 4 feet naman po yung tumatagas, sabi niya, mayroon na naman. Mayroon na namang tumatagas dito sa 4 feet na ito. Hanggat sa tinapala na naman niya, nung tinapala niya, binuhusan niya ulit, bakit? May tumatagas na naman. Doon naman sa 5 feet. At hanggat naabot niya yung 7 at nagpantay-pantay. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Sa ministeryo na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi po yan lahat perfect. Mayroon pong mahina dyan. Pag ito ay maayos na, mayroon na namang lumalabas na isang problema. Di po ba yun? Di ba? Pagkatapos ito, makita mo, praise and worship ng church natin ay matindi. Matindi yung praise and worship, pero tingnan mo, mayroon pa rin problemang lumalabas. Ang importante, mga kapatid, ay mabigyan natin agad ng atensyon. Kung ano yung mahina sa loob ng church, kung sino yung mahina doon sa church, kung alin ang mahina doon sa church, yun ang dapat natin i-prevent. Prevention is better than cure. Okay? So, ipiprevent natin yan. Pero hindi po matatapos. Wala pong katapusan yan. No? Pag naayos itong isa, aasahan mo, mayroong darating na isa. Pag naayos itong isa, asahan mo, may darating na isa. Pag naayos itong isa, asahan mo, may darating na isa. Yan po yung buhay natin.
hanggat sa maabutan tayo sa pagbalik ng ating Panginoon na tayo ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Isang bagay lang ang nais makita ng Diyos sa atin, ang tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Isang kailangan lang, magpatuloy po tayo. Kahit ano. At kapag, ang sabi nga po ng Biblia, kapag tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon, ang sabi niya, mapalad yaong mga alipin na nagpapatuloy sa paggawa at sila aabutan ng kanilang Panginoon na sila gumagawa. Mapapalad po tayo. No, yung paglagong yung pag-develop ng maturity natin, mga pastors, mga workers, trabaho po natin 'yan na nurture yung ating mga infant sa loob ng church. May mga infant tayo sa loob ng church, nurture natin sila. Ano bang ituro natin sa kanila? Yung pagkain mga bata rin. Na wag naman maimpatso. Diba? Ang bata, pag pinakain mo ng bakal yan, sigurado yan. Mamamatay yan. Amen? Kapag ang tao, pinakain mo ng bakal, siguradong patay din po yan. Tama po ba? Amen. Kasi ang bakal ay hindi para sa tao. Hello? Ang bakal ay para sa kalawang. Ang bakal hindi para sa tao. What I mean mga kapatid? Kung ano yung angkop sa kanya, ay yun ang kailangan nating ipakain sa kanya. Amen? Kung pagkain ang kailangan, bigyan mo ng pagkain. Kung gatas ang kailangan, painumin mo ng gatas. At dahil yan ang kanyang kailangan. Hindi po bakal. No? Hallelujah. Kaya, kasama po yan sa paglago. At nawa po ngayong gabi, ay sa loob ng isang araw at 2 gabi natin pagsama-sama, nawa po ay makuha natin ang punto ng paglagong espiritual. Hindi naman po mahirap. Alam niyo po ba? Hindi naman po mahirap. Dahil tayo, basta ang pinakamahalaga sa atin, sumunod lang tayo. Hindi niyo po ba alam? Yung pagkadapa mo, no? Yung pagkadapa natin, sometimes nadadapa tayo, minsan natatalisod tayo, minsan nanghihina tayo sa ating pananampalataya. Hindi niyo po ba alam, kasama ng developing po yan? Kasama po yan ang pag-develop ng faith natin. Amen. Walang disgrasya sa Diyos. Amen. Ha? Yung pagpapatuloy, ang importante dito, nagpapatuloy po tayo. Nagpapatuloy, at hindi lang po pag nadapa ka, bumangon ka, ibig sabihin, natututo po dapat ang isang tao. Diba? So, nadapa ka sa bagay na to, dapat hindi na mangyari at dapat matuto ka at magkaroon ka na ng leksyon. At kapag nangyari po yan, masasabi mo, unti-unti po ang pagpapala ng Diyos at lumalago ang iyong spiritual life. Yan ang kailangan ng Panginoon sa buhay natin. Habang hindi po basihan yung tanda na ng paglilingkod sa Panginoon. 50 years ka na in the service. Yes, mayroon po tayong tinatawag na award kapag tayo ay 50 years na. 25 years, may award na rin po yan pag nag-resign na sa company. Pero ano po ba ang award na hinihingi natin sa Diyos? Sabi po ng aklat ng Revelation, ako'y babalik na at dala-dala ko ang inyong mga gantimpala. Ngayong gabi, mayroon bang makapagsabi ngayong gabi sa iyong sarili na mayroon kang award na tatanggapin mula sa Diyos? Ha? Mayroon kaya tayong maipipresent sa harap ng Panginoon ngayong gabi? Noted mga kapatid, by this 2012, hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. But according to them, ayon sa mga nag-aaral, ayon sa mga nagre-research, by this 2012, marami ang matinding mga pangyayari. How can you imagine ang part ng Negros Oriental ni sa guni-guni ay walang nag-isip na dadaanan ng lindol sapagkat walang fault line. Pero nung niyanig sila ng 6.9, doon natin makita na biak yung kalsada. Yung akala ko dati ang bundok lang, kapag ulan tatabon, dahil usually naman nakikita natin tumatabon sa mga bahay. Pero by this time, sa pamagitan ng pag-uga ng lupa, yung bundok ay gumuho, natambakan yung mga bahay.
hindi po gawa ng normal na tao yan o normal na kalikasan. But that is one of the signs and wonders that Jesus Christ is coming. Not very soon, but is coming right away. Malapit ng pagbalik ng Panginoon, mga kapatid. Magpatuloy po tayo. At alam niyo po ba, ang mayroong isang bishop na direct siyang kinausap ng Panginoon. Sabi niya na ang Metro Manila ay